Okay, isang mapagpalang araw na muli mga bata. So nasa ika-6 na linggo na tayo ng ating pag-aaral. So ngayon ay may bagong aralin na naman tayo. Nakahanda na bang matuto? Okay, so ang ating bagong aralin ngayon ay tungkol sa nakapagbibigay ng kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng tunay na bagay, mga larawan, kilos o galaw. So ngayong araw yan ang ating aalamin na malalaman natin ang isang kahulugan ng isang salita or grupo ng salita or parirala sa pamamagitan ng mga larawan o makikita nating mga bagay. So larawan lang muna ang ipapakita ko kasi syempre hindi tayo magkakasama-sama. So yun ang gagawin natin ngayon. Naintindihan ba? Okay, so bago natin simulan, aalamin ko muna kung nauunawaan niyo pa yung ating napag-aralan nung nakaraang linggo na kung saan napag-aralan natin ang tungkol sa mga salitang magkatugma or magkatunog. So tandaan, ang salita ay maaaring magkatunog sa unahan at sa hulihan ng mga bawat salita. Naintindihan? Okay. So simulan na natin. Okay, so iguhit, sapat lang ang crescent or itong half moon kung magkatugma ang magkatambal na salita at itong clouds kung hindi. Okay, sa number 1, babasahin ko. So, bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutan yan. So, humingi na lang ng tulong kay mama at papa kung hindi alam. Pero alam ko, alam nyo na yan kasi dapat laging nag-aaral araw-araw. So, pakikinggan ninyo kung saan ang salita, ang tunog na magkatugma sa bawat salita na magkatambal. Naintindihan? Okay, number 1. So, nakahanda na ba? Dapat nakahanda na ang lapis at papel para mamaya pag nagsagot na tayo ay madali ninyong ma-check. Okay? So, number 1, sukat, sakop. Number 2, saklay, suklay. Number 3, gapos, tapon. Number 4, lapat, lagay. Number 5, ina, anak. Okay, nakahanda na. So, i-check nyo nga ang inyong mga gawa kung tama. So, sa number 1, okay, hindi magkatugma. Number 2, magkatugma. Number 3, hindi magkatugma. At number 4, magkatugma. At number 5 ay hindi magkatugma. So, ngayon ay dadako na tayo sa ating bagong aralin. Okay. Yan ang parirala o grupo ng salita, kumakalam ang sikmura. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga salitang ito na kumakalam ang sikmura? Okay, bibigyan ko kayo ng mga larawan para maintindihan nyo ang ibig sabihin yan. Para kapag nakabasa kayo ng mga salitang yan sa mga libro o babasahin, ay alam nyo na ang ibig sabihin. Okay, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ang mga bata ay ano? Sa palagay nyo, sila ay kay magaling, sila ay nagugutom. So pag sinabing kumakalamang sikmura, nagugutom ang isang tao. Kaya pag narinig nyo or nakabasa kayo na ang bata ay kumakalamang sikmura, kanina pang sumasakit ang kanyang tiyan. Ibig sabihin siya ay nagugutom. Okay, sunod. Nagsusunog ng kilay. Ano kayang ibig sabihin naman ng mga pareralang ito or mga salitang ito? Nagsusunog ng kilay, sinusunog ang kilay? Ano kaya mangyayari kapag nasunog ang kilay ng isang tao? Okay, tingnan natin tong larawan. Kaya ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Sila nag-iisip, nagbabasa, o ano? Kapag sinabing nagsusunog ng kilay, ito ay nag-aaral or nag-aaral ng mabuti. Bakit sinabing nagsusunog ng kilay? Kasi magdamag siyang nag-aaral para makapasa sa exam, ma-perfect ang test. Naintindihan? Okay, sunod. Nalulumbay. Ano naman kaya ang ibig sabihin ng salitang nalulumbay? Okay, ayan yung mga larawan. So, anong napansin ninyo sa mga larawan? Ang mga bata ay ano? Okay, magaling. Sila ay nalulungkot. So, kapag nakakarinig kayo ng mga salita na nalulumbay, ibig sabihin nalulungkot ang ibig sabihin nun. Okay, sunod.
marupok. Ano naman kayang ibig sabihin ng salitang marupok? Tingnan natin tong mga larawan. Okay. Sila ay madaling mabali, madaling mabasag, or mahina. No, marupok. Mahina yung lapis kasi siguro isang ano lang ay sira na. Okay, sunod, marungis. Ano naman kaya ibig sabihin ng marungis? Okay, tingnan niyo itong mga larawan. O, sila ay ano, madungis or madumi, no? Nagkakalat ang kanilang mga gamit o kanilang pagkain. Sunod. Okay, nalulugod. Okay, ano naman kaya ibig sabihin ng salitang nalulugod? Okay, ito yung mga larawan. O, anong napansin nyo sa mga bata? Sila ay masasaya, natutuwa. Okay, so ibig sabihin, natutuwa or nasisiyahan, masaya ang mga bata. Kaya pag narinig nyo yung salitang nalulugod, ibig sabihin yan ay natutuwa. Okay? So, naintindihan ba mga bata? So, tandaan natin na nakakapagbigay ng kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng tunay na bagay, mga larawan, kilos o galaw. Naintindihan? Okay, so kanina pinakita ko sa inyo, pinabasa ko yung mga salita na kung saan malalaman natin ang kanilang kahulugan sa pamamagitan ng pagbibigay ko ng mga larawan, di ba? Kung walang larawan, hindi nyo maiintindihan agad-agad kung anong ibig sabihin ng mga salitang yon. No? So, pareralaman yan, pangungusap, isang salita, kapag hindi natin naiintindihan sa pamamagitan ng kilos o galaw, tunay na bagay at larawan, nasasabi natin or naiintindihan natin kung ano ang ibig sabihin. So, tatlong bagay lang ang lagi nating tatandaan na ang mga salita o grupo ng salita ay mauunawaan natin kapag meron tayong nakikitang larawan na isa sa kilos to or pinapakita sa kilos at sa tunay na bagay o larawan. Naintindihan ba mga bata? Okay, so tandaan niya na. Okay, so isang mapagpalang araw sa ating lahat. So hanggang sa muli, paalam!